ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Puro himang raw HST. Puro himang raw HST. Usa nga programa ang Philippine Information Agency Eastern Samar Provincial Information Center. Dinhi ipababian ang mga programa, proyekto, aktibidades at mga serbisyohan gobyerno para han katawan Pilipino, labi na ang mga istihanon. Puro himang raw HST. Puro himang raw HST. Aton mga kahimang raw ang mga tinubyanan han mga opisinahan gobyerno para may pasabot ang ginbubuhat kauswagan ang mulubyo. Puro himang raw HST. Yan na aanhian yung mga kasugmong ha Philippine Information Agency. Maupay nga kulop, tikang Philippine Information Agency, makakaupod kami ni Yoya na nga kulop para paghuruhimang rawan ng mga maupay nga balita. Mga programa nga serbisyohan gobyerno nga ginpapatuman dinhi ha Eastern Visayas, labi na ha Eastern Samar. Hangaran ni Director General Catherine Chloe De Castro han Philippine Information Agency, Eastern Samar Provincial, Sir Rayan Arento, Regional Head han PIA Eastern Visayas. Ngan Sir Samuel Candido, Infocen Manager han PIA Eastern Samar. Ako hi Vito Lintino Gumban, ngan hi Ako po ulit ay Junard Ambel, an iyo student intern tikang Eastern Samar State University. Yes, so kami iyo makakaupod, makakahimang raw, yan ang akulop, hahuruy mang raw HST and radio program han PIA Eastern Samar Information Center.
course, ini nga programa was made possible through the support of our partner in information dissemination, ang Radio Pilipinas, DYS Radio Pilipinas Borongan, under the leadership of Ate Ruth Apunta. Siyempre, dako nga thank you kan Engineer RV para sa tech, didiha tech booth, ngan kan Chief Tech Joey, ha transmitter, damo nga salamat, Engineer RV ngan Chief Tech Joey. Maliban po pala sa radyo, naka-stream din po tayo live sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas Borongan ng PIA Eastern Samar. So kung may niyo mga pa-shoutout, pag-comment la dida comment section han Radyo Pilipinas Borongan ha aton live, no? Kung may dakita oras unina aton it babasahon. Yan na aton oras. 12 minutos ang nakalabay, alauna hiton kolop. So before anything else, nga dilaanay kita hiton aton update pagtaga weather, Jonard? Yes, Ma'am V. Para yun nga adlaw Biyernes, Marso 13. Tikang ina Borongan City Disaster Risk Reduction Management Office. Para weather yan ang adlaw, makaka-expect po kita hing partly cloudy skies, matarihti. Tarihti para yan ang adlaw, and may 0 to 5% rainfall chance. Ngayon, ang atong temperatura, medyo matagum, 21 to 26 degrees Celsius. Ngayon, ang atong heat index, and yaada 21 to 26 degrees Celsius. Amo pa. Pero kanina pagsulod ta din niya radio medyo amo naton 5%. Amo naton 5%. Medyo inoranhin makasag So yes, reminder pagdarahin payong. Yes, payong. Kay kamuhingalim mo sugad haak ito ni yung payong ngan kalo before ka mo gumawas ito ni yung mga balay kay we're expecting rainfall today. Jonard, about pagtaga-kuryente, may na ba kita update? May na kita, ma'am. So far, yun ang adlaw. Wari po kita scheduled power interruption, yun ang adlaw ang Biyernes. Pero, may na po kita scheduled power interruption hiton Sabado, buwas. Mga apektado po nga kay may affected po ang Taft substation. Kay magkakamaydaan in testing of power, transformer hadto nga mga substation. Tapos maapektuhan po ang mga munisipyohan, Sulat, pakadto po Hahipapad. So from Sulat, Taft, Canave, Dolores, and so on. From what what time? 6 to 6 po, buwasit. Yes po. Bugos ka adlaw, Yes. 6 a.m. to 6 p.m. So pan-charge na kita yan nga adlaw, kay buwas maghapon nga brown out. Yes, para hiton bung to northern municipalities from Sulat, Paigbaw to Hipapad. So yes, charge na kayo kay may ngayon scheduled power interruption ng isa Melco di daha iyong side. So hirap lang gabi pag-charge na kita. That's 6 a.m. to 6 p.m. Pero may the possibility nga ma-restore earlier. Let's pray for that possibility And yes, so amulad doon update. May dapuliwat nga dihiton. Kanang tubig naman kita. Pagtaga tubig. Yes, may po disconnection kan mga igpapatuman lang po nga disconnection para hadton mga may duha ka bulan nga baray nga duha ka bulan sobrang nga baraydan nga mga baraydan pala. Dito po parang zone 11 ha barangay. Ito March 16, 2026. Dito Zone 11, Barangay Canabong and Barangay Alang-Alang. Ngayon, Zone 12 naman, Barangay Bato. Ngayon, Zone 21, Barangay Alang-Alang Liwat. So, that's from Borongan Water District? Yes po. Okay. So, ulitin ko po, para ang disconnection po, apektado lang po ang mga waray pa pambayad, duha ka bulan. Yes.
Thank you, Jonard. Ano, sa modern update, pagtaga-kuryente ngan pagtaga-tubig. Okay, so before any other updates, ano nga dilaanay kita, hiton aton mga balita, impormasyon, nga nahikayahan Team PIA Eastern Summer, of course, with the help of Jonard Ambil, our student intern, tika nga Eastern Summer State University, BA Com student. Pleasure. Panagap na iyo ang mga balita dinihatod namin ng PIA Eastern Summer Local News. PIA Eastern Summer Local News. Para iton ahaton mga headlines, Participatory Climate Risk Mapping Workshop para ha Climate Smart Rice Farming nga sinarangan Samar, gindumara. 19 nga medalya nakuhan Borongan City Golden Sunrise Warriors sa Ibraa 2026. Gobyerno probinsyal han sinirangan Samar nagdumarahin anti-rabies vaccination drive ha Barangay G, Borongan City. Main Campus SSC gimpasindunggan hin Excellence in Cultural Heritage Award Hagawad Papsas 2026. Bloodletting and Buntis Congress dungan nga gindumara habung tuhan San Julian. PIA Eastern Summer Local News. Graduate ni Borongan, top 9 ha February 2026 Nurses Licensure Examination. Gobyerno han syudad han Borongan ginlatag ang mga pitad batok ha krisis han enerhiya. Manilampuson nga field monitoring han puro kalusogan program ha Barangay San Saturnino gimbuhat han DOH. So yes, nga dila nakita hito naton siyahan nga balita, Participatory Climate Risk Mapping Workshop para Climate Smart Rice Farming nga sinarangan Samar, gindumara. Adi ang akon balita. Ginpangunahan ang Philippine Rice Research Institute of PhilRice, ng Office of the Provincial Agricultural Services sa OPAS, hapamumuno ni Provincial Agriculturist Virgilio Capon, ang Participatory Climate Risk Mapping Workshop, hailaro man Climate Smart Maps for strengthening the adoption plans of farming communities project nga ginbuhat di dahan Pebrero 24 tuig 2026 ha PGO Conference Hall, Borongan City. Ang workshop nagtutuyo nga parigonon ng produksyon hinumay sa probinsya, pinaagyan paggamit in climate smart maps nga magigiya ha mga paraguma nga lokal nga gobyerno ha pagplano nga pagatubang han mga epektohan pagbaguhan klima. Naghatag liwat in teknikal nga inputs ang mga ekspertohan PhilRice, tika nga Bicol nga Central Experiment Station, mahitungod han best practices ha rice farming. Gintagan gihapon hinigayon ang mga parag-umang ang stakeholders nga maipahayag ang ira mga eksperyensya, issue, nga rekomendasyon may kalabutan ha produksyon hinhumay. Ang aktibidad sa luwat nga preparasyon para pagpanagbalay ang probinsya ng Eastern Samar han regional rice terbiya na nga tuig nga magpapakita han magkalain-lain nga variety hinhumay nga teknolohiya ha rice farming nga makakapuli kapag pauswag han rice production ha rehiyon. Para ha PIA Eastern Samar, Vito Lentino Gumban, nagbabalita. Local News. PIA Eastern Summer Local News. 19 nga medalya nakuha han Borongan City Golden Sunrise Warriors sa Ibraa 2026. Dugang impormasyon at balita ni Jonard Ambil. Nasikmit ang Borongan City Golden Sunrise Warriors ang 19 nga medalya matapos ang madasigon nga Eastern Visayas Regional Athletic Association o Ibraa 2026 dito ha Baybay City, Leyte. Bitbit ang 7 nga gold, 4 nga silver ngan 8 nga bronze, gimpapamatud-an han mga batan-on nga atleta, an ira determinasyon kundi in pumwesto hirahay ka 11 overall ranking in masitaas hinduha ka placement kumparahan naglabay nga tuig.
Bisan pa man kung gimbuhat na ang closing ceremony hadton Marso 6, ramdam lagi hapon ang kamasigarbuhon ngan ang kasing-kasing ang aton mga atleta han ira pagpauli. Kapag balikan mga delegates sa Borongan City, ang rehiyon ay nakatutok ngan patuloy nga nagaandam para han Ivraa 2027 nga gaganapon naman ha syudad han Calbayog ngan Catbalogan City. Para ha PI Eastern Samar, Junard Ambel, student intern, tikang Eastern Samar State University, nagbabalita. PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Gobyerno probinsyal han Sinarangan Samar nagdumarahin anti-rabies vaccination drive ha Barangay G, Borongan City. Adi anakon balita. Nagpartisiparan gobyerno probinsyal ng Sinarangan Samar, pinaagi ang Provincial Veterinary Office ha nationwide simultaneous anti-rabies vaccination drive nga ginbuhat sa Barangay G, Borongan City han Marso 12, tuig 2026. Ang programa may katuyuanan nga masiguro nga ang komunidad may daigin kikinahanglan nga rekurso base maproteksyonan ang ira mga alaga nga hayop tika nga peligrohan rabies. Kabayin liwatan na sabing aktibidad ni City Councilor Dr. Katrina Nactasadak nga nansirang veterinary clinic nga naghatag kanina serbisyo medikal para maupay nga panlawas sa mga hayop nga nakaluwasan ng publiko. Agud mo siguro nga ang kada hayop nakakarawat ang angayan nga pagataman durante ang vaccination drive. Nagpaabot liwat hindako nga pasasalamat ang konsehohan Barangay G hangatanan nga nakigbahin tungod nila dedikasyon ng kooperasyon ha paghingyap nga makabot ang rabies-free nga barangay. Para ha PIA Eastern Samar V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Yung ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. ESSU Main Campus Student Council ginpasidunggan hin Excellence in Cultural Heritage Award Hagawad PAPSAS 2026. Adi ang balita ni Jonar Dambil. Ginkarawatan Supreme Student Council o SSC han Eastern Samar State University Main Campus ang prestiyoso nga Excellence in Cultural Heritage and Engagement Award didahang gindumarang agawad PAPSAS hadton Marso sa isa Summit Hotel Tacloban. Ginkilala na aktibidad tema nga Tan-aw 2026, Honoring Expression Celebrating Diversity nga nagpapakitahan talento, kultura, ngan pagkahiusahan mga estudyante tikang ha iba-ibang universidad habugos nga Region 8. Kinarawat ni SSC President Kyla May Bacilod o pwede Sir Philip Raymond Bote ang pasidungog nga nagsiserbi nga patunay han determinasyon ngan pagkilalahan ira institusyon. Ang nasabi nga recognition in iginhatag ang Philippine Association of Practitioners of Student Affairs and Services o PAPSAS para ha mga inisyatibo nga nagpapauswagan art ngan heritage. Para ha PIA Eastern Samar, Junard Ambel, student intern, tikang Eastern Samar State University, nagbabalita. Bloodletting ngan buntis Congress dungan nga gindumarahan bungtuhan han San Julian. Yading kadungangan nga balita ni Vigumban. Dungan nga gindumara han Marso 13 ang buntis Congress ngan bloodletting activity habungtuhan San Julian. Ang mga burod nakakarawat hin libre nga laboratory services ngan buntis kits samtang nakatambong gihapon ha mga sesyon para han family planning, breastfeeding, antenatal care, postnatal care, ngan kahimtangan first 1,000 days of life nga importante ha pagdakuhan bata. May dagihapon mga games para ha mga nanay, ngan ang mga premyo amo ang grocery packs. Samtang, ang mga voluntaryo nga nagdonar hindugo, ngan kada donor ay nakakarawat hin 5 ka kilo nga bugas como pasalamat ha komunidad. Ginpabugatan han mga health workers nga importante ang buntis Congress ha paghatag impormasyon nga serbisyo ha mga nanay samtang ginbubuligan ang mga residente nga suportahan ang blood donation nga iba pa nga public health programs han LGU. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita.
Samtang graduate han ESSU Borongan top 9 ha February 2026 nurses licensure examination. Adian balita ni Joner Nambil. Nagmarka kasaysayan hinoy mi abing kurado usa nga graduate han Eastern Samar State University Borongan katapos niya makuha ang ikasyam nga pwesto habugos nga nasud han February 2026 nurses licensure examination nga may ADA rating nga 89.80%. Ginkilala ang iya excellent performance kaupod han napulo nga may pinakahitaas nga marka habugos nga Pilipinas nga nagdarahin dako nga garbo nga dungog ha Eastern Samar. Gindugnan pa ang kadaugan han iso Borongan matapos makuha ang 100% passing rate han nasabi nga licensure examination nga nagpapakita han di kalidad nga edukasyon han universidad. Para PI Eastern Samar, Junard Ambel, student intern, Tikang Eastern Samar State University, nagbabalita. Gobyernohan syudadhan Borongan ginlatag ang mga pitad batok ha crisis han enerhiya. Ading kadugangan nga balita ni Bigumban. Ginlatag ang gobyerno ang syudad han Borongan ang pipira nga mga pitad kan contingency plan mahitungod han padayon nga pagsaka ang presyo han gasolina ang apektado han tensyon han Middle East. Ang usa ka press conference han Marso 10, sinabi ni Mayor sa Evantayan Agda nga hiya nagpagawa sin direktiba pagsugo ha kapulisan nga i-monitor ang presyo han gasolina ha lokal nga gasolinahan basi masiguro ang patas nga presyo. Dugang pa niya paparigunon gihapon ang syudad ang monitoring basi malikayan nga mag-abusar ang mga establishmento han sitwasyon. Ginhangyo gihapon ni Agda ang mga negosyante nga diri mag-abusar han sitwasyon han gasolina. Usahan mga pitad damo ang posible nga pagpahamtang hinupat ka adlaw nga work week nga propose nga Miyerkules amo a non-working day base malikiyan and leisure travel. Pero igtutuman gihapon ng syudad ang direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. samtang ginuusisa ang City Legal Office ang proposal. Komo kabahin ng contingency plan na kikoordinar ang syudad ha Caltex para masiguro ang 14,000 liter nga fuel supply kung magkamayad a shortage. Ini nga fuel gagamiton ha libre sakay nga serbisyo ang syudad nga para hangatanan nga Boronganon diri la ha mga estudyante kung mag-abot ang worst case scenario. Pagkaya na ginaasikaso na ang QR code registration ngan pag-issuehin passenger IDs. Ginsiring luwat ni Agda nga ginkukonsiderar han syudad ang resonable nga pagsaka han pasahe o fuel subsidy pero iya ginpahayag nga waray pa aprobado nga pasahe kay naghuhulat pa ang syudad hin proposal tika nga tricycle operators and drivers associations o TODA. Ginpunto gihapon ng mayor nga kinahanglan nga parigunon ang fuel and food sufficiency efforts tungod nga diri rice producing area ang Borongan nga nakadepende ha external supply. Ginhangyo niyan kabataan o ang youth nga magsumite hin project proposals nga makigpartisipar ha dukwag agrikultura program han syudad nga nagtutuyo nga pahitaason ang lokal nga produksyon hin pagkaon. Samtang ginsiring luwat ni Agda ang impormasyon nga ang national government ha ilarom ni President Bongbong Marcos Jr. in maghahatag hin 10 kilos nga bugas kada bulan sa sulod hin usa ka tuig ha mga pamilya nga nagarepresentar hin mga 25% ng populasyon base ha 2024 census. Nga ginpa-prioritize ang mga senior citizens. Para ha PIA Eastern Samar, Vito Lintino Gumban, nagbabalita. Eastern Samar Local News. Para ito naton urhing nga balita, Manilang puson nga field monitoring han puro kalusugan program ha Barangay San Saturnino ginbuhat han DOH. Adi ang balita ni Joner Dambil.
Ginsuri han Department of Health Central Office ang implementasyon han Puro Kalusogan Program ha Barangay San Saturnino, Borongan City, kasangpula ng ikatulong nga adlaw han era field monitoring activity din ha probinsya han Eastern Samar. Nakapokus ang nasabi nga monitoring ha pag-obserbar han organisado nga serbisyo panlawas, sugad han health profiling, medical consultation ngan paghatag hin libre nga medisina, kundi nagpapasalamat ti punong Barangay Joseph Agnohan Barangay San Saturnino tungod handa ko nga bulig haning nga programa. Ang nasabi nga inisyatiba in kabahin han kumpanya nga bawat buhay mahalaga ni President Ferdinand Marcos Jr. basi masiguro nga ang kada Filipino labinan mga aada ha komunidad in makakakarawat hinusto nga serbisyo medikal nga diri na kinahanglan gumastusin dako. Para PI Eastern Samar, Junard Ambel, intern ng Eastern Samar State University, nagbabalita. Thank you, Jonard. So yes, umadton mga balita, impormasyon nga nahikayan Team PI Eastern Samar. More information later. Sa second half, ito naton programa, Huruhi Mga Raw ha Este. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. So right now, safety first for our people, and that is the key thing here. Altogether, that's 1,416 Filipino nationals who have requested repatriation. On this very day, we commemorate the 77th anniversary of our diplomatic ties, which have been enriched and strengthened by moments of solidarity. We agree that we have made significant strides in advancing and deepening our bilateral cooperation towards the attainment of our mutually beneficial goals. Today's forum celebrates the strong bond between our nations, and it underscores our commitment to attracting more investment that will drive inclusive growth in our region. Kasi ito may harang, sobrang taas ang hingal. Ito siya, mula doon sa baba, limang palapag siya eh. Siyempre, hassle siya kasi sobrang taas po ng bridge natin. As you can see naman. Nakakahingal po talaga, lalo pag may dala ka. That's why the first time that we saw it, nung in-inspection namin, yung MRT, ay sabi ko talagang hindi practical yung kanilang ginawa. Kaya ngayon, ay may pinagbago, naayos natin ito within 4 months. Kaya narito tayo ngayon upang magbigay sa MSMEs at mga kababayang naghahanap ng trabaho ng inspirasyon, suporta at pagkakataon. Thank you so much po sa mga opportunities na katulad ng ganito kasi hindi na po nahihirapan yung mga job seekers na pumunta ng mga offices, hindi na mamamasahe kasi kayo na po yung lumalapit sa amin para makapag-apply kami. This is not the end, no? Tuloy-tuloy to. It's going to go. We are determining where the next one will be. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Huruhimang Raw HST. Huruhimang Raw HST. Usa nga programa ang Philippine Information Agency Eastern Samar Provincial Information Center. Dinhi imababian ang mga programa, proyekto, aktibidades ng mga serbisyohan gobyerno para han katawan Pilipino, labi na ang mga istihanon. Huruhimang Raw HST. Huruhimang Raw HST. Aton mga kahimang raw ang mga tinubyanan han mga opisinahan gobyerno para may pasabot ang ginbubuhat kauswagan ang mulupyo. Huruhimang Raw HST.
Maupay nga kulop nga haw and we're back ha aton program Ruhi Mangraw ha este and radio program han PI Eastern Summer. And of course, ako lagi hap ini Vitolin Tinugumban ngan. Ngayon ni Junard Ambel. Yes, So good afternoon ha iyo nga tanan. Maupay nga kulop kun hain makamuyan na most probably adala iton sulod iton balay kay mauran-uran at mataghom yan nga kulop So yes, kanina mention ni Donald about puro kalusugan program han DOH. So this past 3 days tikang han Tuesday, Wednesday and Thursday an central office han Department of Health para igmonitor an puro kalusugan program han DOH. Okay, so han Tuesday kinadto kita inupod kami hanibang nga mga media barangay Malubago isa inhiyang upstream barangay may dulong bungto iton may dulong kundi nagbuhat hin field monitoring activity ang DOH Central Office han implementasyon han PK program so an Malubago usa ithiyang pilot barangay municipality upod an kamadangan tagaslian so tutulo at han una an PK barangay sa may dulong tutulo laanay so ang purpose ni nga puro kalusugan is parigunon an community based health system kada barangay. So usually ang pagpili hini nga PK barangay in kakalawan kon for example mahina nila immunization program so based iton data iton DOH so nila ginubuhat weekly ang monitoring han mga staff from DOH with the help of the barangay health workers and of course staff hiton RHU. So han Tuesday ato kita may dulong tapos may dito mga magkalain-lain nga mga serbisyo like about pagtagaburod, mga prenatal, tapos libre nga check-up, may doctors dito, tutuduan doctors nila doon. Si Dr. Baldono, tapos may isang additional na Dr. Solabarrier, forgot her name, and pumunta yung mga taga-DOH, in-interview yung mga recipient kung ano yung feedback nila about puro kalusugan program. Han Thursday kinadtuha ang DOH libas bungto ito San Julian so an libas siya it actually an pilot talaga na barangay habugos nga Eastern Samar habugos nga Eastern Visayas actually asya it iyan una nga ginbisita or launch han puro kalusugan program if I'm not mistaken yun February 26, 2025 so kumbaga yun yung model community hiton PK program. So alongside libas is barangays na in San Isidro habung to iton San Julian kundi 5,600 ang beneficiaries habugos nga bungto. Yan magdudugang hirahin mga PK barangay sa San Julian in the same manner na may dulong magdudugang ngahaw. May dulong from 3 to 10 na. So that's 50% of the barangays may dulong. San Julian naman magdudugang hirahin Barangay San Putong, Bunacan, San Miguel, Pagbabangnan, and Campidhan. So, hindi to siya yung mga poblasyon barangays. Usually, ang mga barangay sa Iraya, God, or mga upstream, at mga hagrayo nga barangay, yun yung binibisita ng puro kalusugan. So, Jonard, ano-an mga ato nagpahamtang aton mga listeners, mga viewers, kung ano-an mga health services, nga nakarawat, mga residente han libas dito Barangay San Julian during in monitoring activity han Department of Health. Yes, ma'am. Ang lakip nga serbisyo nga ginhatag dito Barangay Libas. Ang yakap registration. Outpatient services, non-communicable diseases, risk assessment, NCD, and deworming, parang kabataan, breast cancer,
breast cancer screening, medical consultation, provision of free medicines, and HIV screening. Yeah, so yung HIV screening nila with with the collaboration with the San Julian Pride. Yeah, yung San Julian Pride yung LGBT community dito habung tuhiton San Julian. So sila yung nagkuanhan HIV screening, nag-sponsor kumbaga kaupay la nga may dasugahit nga nga organization. So yon parang the services were done simultaneously with the visit of the DOH Central Office ngan kakilop nga adlaw Jonar didi naman habung to hiton abung to City of Borongan ang DOH kinanhi ang DOH nga barangay Barangay San Saturnino. Yes, sa Barangay San Saturnino so kinanhida Mahira. So that was the last municipality or city nga iragin bisita dinhi Eastern Samar. So same gihap may mga serbisyo nga health profiling, registration, outpatient services, non-communicable disease risk assessment, syempre deworming, breast cancer screening, medical consultation, and paghatag libre nga medicine. Yes. So actually nung in-interview natin si Sir Ray Justin Ventura, nira Chief Health Program Officer DOH Central Office, iyagin tagos siya ang mga services na dinhi Borongan City, like yung libreng medisina, yung mga social services, yung mga binibigay sa mga PWDs and sa mga senior citizens and said na maupay ko kay maganda daw kasi even before PK may na mga initiatives ang city government para hit social services syudad iton Borongan para mga Boronganon kaniya sinireng dugang pa niya nga an PK ko is in support of the priority ni President Ferdinand Bongbong Marcos itira campaign bawat buhay mahalaga so it ensures nga every Filipino is may the opportunity to receive efficient health services habog-us nga Pilipinas. So yes, aton pamatian ang mensahe ni Ray Justin Ventura, ang Chief Health Program Officer ng DOH Central Office. Paki-play po, Engineer RV. Sige, sir. So ito na po yung third day natin, magkakasama tayo dun sa first day natin sa Maydolo. Ito yung last nating monitoring for Eastern Visayas. And to be honest, I'm overwhelmed doon sa level of implementation dito sa Eastern Samar. Napaka-organized po ng ginagawang activity and kita natin yung talagang commitment ng ating local government to implement. Lalo na rin sa Borongan, nauna pa sila actually doon sa pagbibigay ng free medicine sa mga pasyente before we implemented the Purok Kalusugan Initiative. So ito pong ginagawa natin ay actually strengthening lang yung efforts na instead na doon sila sa health facility, binabarin natin dito sa barangay. And fully supportive po si Mayor, kinikwento niya nga yung mga different initiatives na gagawin pa nila. Talagang excited na siya na for this year, 50% or 30 barangay ang i-cover po ng Borongan for 2026 implementation ng Purok Kalusugan. Grabe po yung pasasalamat namin yung sa maliit na pagtanggap po ng mga munisipyong binisita namin, sa ating mga regional offices ng Department of Health and sa ating mga lokal na pamahalaan na talagang in-imbibe po nila yung pag-i-implement po ng Purok Kalusugan. So I think on behalf of the Department of Health, we can really say na we are very thankful and appreciative of the efforts and we are committed to provide the necessary support and resources para kung patuloy natin mapagsilbihan yung ating mga communities. And ako naman po, yung hiling ko po sa mga community members, patuloy pong alagaan yung ating mga kalusugan kasi hindi po enough na tayo po yung umiinom ng gamot. Kailangan po ay hanapin natin ano ba yung root cause ng mga sakit na to at iwasan po yung masasamang mga bisyo. Yun lang po, maraming salamat. So thank you, Engineer. So I'm to his Sir Justin Ventura isa mga mga representante han DOH Central Office.
Okay, so nga din na makita ito ng update tikang Borongan City LGU. So kanina ito naton balita ato nabatian nga magkakamay-adahin 4-day work week gihap iton nagpaplano pala ngayon. I mean nga an Borongan City LGU magpapatumanin 4-day compressed work week So yan na nga kanina lang 1 hour ago nagpagawasin directive nagpagawasin EO Mayor 7 Dayan Agda para hiton 4-day compressed work week ha city government. So tikang March 60 next week ba? Yes, next week ang mga empleyado lokal nga gobyernohan Borongan mapasok ka trabaho tinikangan hito na 7 aga. So that 7 a.m. ngan magawas hiton 6 p.m. sakop hanas sabi nga 4 ka adlaw. So that's from Monday to Thursday, 7 a.m. to 6 p.m. So, para 10 hours per day, and kasi may requirement yung civil service Jonard na dapat 40 hours ang work ng isang government employee, per week. So, para daman ma-fulfill, ang directive ni President Bongbong Marcos, about hiton pag-iban, konsumohan kuryente ng petrolyo kada opisina, every Friday is free day para city government Sana employees. Sana all daw. Tayo rin naman sana all. Okay, so gawas ko ang mga departamento naman nga may karabutan na paghatagin frontline services. So example ng mga frontline services, didahit health services, sa mga reach, nila, City Health Office, CHO, Disaster Risk Reduction, Emergency Response, Police, Jail Officers, Fire Officers, so, hindi kasali, dito sa 4-day work week, okay? So, in addition, iton pagpapatuman 4-day work week ha Borongan and paggamit ko iton aircon mga opisina ha city government is from 9 a.m. na, so hindi na pwede magpaandar pagdating mo doon ng 7 di mo na papaandar, 9 a.m. pa, then hanggang 4 p.m. lang, of course we need to limit our electric consumption kay mahal god ang gasolina. Kinita ka, Jonard? Yes po. Araw-araw pa naman nag-aumento ang gasolina. So yes, sa mga ang latest update tika nga Borongan City LGU nga niya na aton papamamatian an mensahe ni City Mayor Jose Evan Dayan Agda para hiton Boronganon during iton amon press con at March 10 ba? Yeah, March 10. So, Engineer RV, paki-play po. Borongan Press Club. Ganito ang mga kasiburongan nga namamati niya ako sa kumusta ka mo. Sana ako kahada kami mga buhay na panlawas. Totoo, actually, sa ngaling pagpatawag natin, pagpagkirmang raw kayo, nanginginan na talaga kami hindi yung huli. Lalunin niya na inaatupang natin magiging na resulta ini giyara Iran na kundi numero 1 ito natin nasa mga apektado lalo na ito natin mga sila itong Borongan tuloy problema ito na lana definitely kanina nga daw na nakapakata newspaper ng Philippine Star nga discover itong pagtaas itong presyo itong fuel pero definitely abatan din ito natin mga tao din natin mga kababayan nga pati ekonomiya talaga talaga kita makakabangon maaaring naman kita based on that experience ni Borongan kung nasa rin ito na NEDA nga ito natin inflation or
or that PSP nasa ito 4% ang newspaper, pero in reality, hindi ang ating nadabi, mas mamantas pa ito. You know why? Because nakarami ang kinakahang kasi puro maninang kate, puro manipotel. Di mo kita nagpupulus balita, ikinap pa rin ang ating kakaunan. Yes, may dadagan mga food production, pero hindi pa niya sapat para natin panginahanglan. Nanakan naman lahat, pagkita natin syudad, di ideal para in rice production. Now, in which as it atin stable na pagkaon, kahit ibang bagay na ating kinakaon, mag-exceed naman na itong ating production. And this is one of the challenges na ito bang itong grupo ng agrikultura ay totoladong na kung magkamayala credit financing. And parting ng credit financing, ina-advance na itong programa, hindi mo kaganahon, hindi mo lukwag. Maluya lang ihap iton pag-avail ito natin mga constituents kay totoo pa nira kayo o baraydan mahit kayo utang man kaya sa padaw-law ito kayo utang diri hata. So I don't know na as a content and answer only to find out nga mindset ngayon, behavioral ito problema. So we have nag-change kami yan hindi strategy. Ma-focus na kami yan na itong kabataan dito kami pag-invest. So that's why we really need the help of the media. Kapag-encourage ito natin mga kabataan na maging agri-entrepreneur. So ganin niya na in times like this, may crisis, dirila naman pagpahulap itong mga tao na hibasahan ko na ang Vietnam na atin aangkatan ng bugas, nagre-restrain na hirahin pag-export ito rice para kalugarin nila meron na consumption ito ng mga citizens. Yan na liwat nga kundiin sa na yan to kita kukuha hinda na ang China nag-issue na yung statement yung pronouncement ni President Xi Jinping. So yes, amo doon kaparten mensahe ni Mayor Seven Dayan Agda during press conference with local media Martes nga adlaw. So yes, additional information tikang City Government of Borongan, Jonard. So and good news? Yes, good news para nagpapamulat makaapihan direkta ayuda dinhi Borongan City. May na po schedule para era direkta ayuda application. Pagdudumaraon hiton Marso 21 tikang hiton alas 8 hit aga tutub alas 5 hit kulop dito multipurpose gym Motor Pool Barangay Campisao, Borongan City. Requirements. Ang mga requirements para po ang requirements po nakalain po para haton mga senior high and all students ngayon ng college students. Nga dilani po kitahan senior high and all students. Ano iyo po mga requirements for the application is July accomplished direct ayuda application form, certificate of enrollment as of January 2026 ngan report card first quarter to fourth quarter, school ID and voters certification of applicant. Para na mahadton college students, pares liwat po application form kanang direkta ayuda ngan registration form kanang second semester 2025-2026 ngayon certificate of grades adton first semester school ID liwat ngayon voters certification. An initial po nga application ang mga prioridad nga aplikante tikang masunod nga mga barangay tikang po poblasyon A, poblasyon B, poblasyon C, and poblasyon D1 and D2, and poblasyon E and poblasyon F, and poblasyon G and H. Wow. Ang upaad to. So, yan open na siya for ALS rin, for ALS students. No, that's nice, So, yes, dugang impormasyon, you can visit the page of the Borongan City Information Office, tama? Yes. Yeah, for more updates about it ngan follow tala nila page liwat para hiton iba pa nga mga updates mga programa ng serbisyo city government. So kadugangan nga good news para naman hiton mga nagtuturoy mga NC2 trainings. So
TESDA ANAS or ang TESDA Arteche National Agricultural School o TESDA ANAS in maghahatag in libre nga domestic work NC2 training parahan mga estihanon nga karuyag makakuha in skills training ang dugang oportunidad sa trabaho. So, hakabugusan may ada 25 slots para ha domestic work to nga mapailarom ha 29 or 29 kaadlaw nga training nga pagbubuhaton ha temporaryo nga lokasyon ha ESSU Borongan. So, in addition, so aside from this being a free training, maghahatag ang TESDA ANAS hin 160 pesos nga daily allowance para mga trainees. Wow, so you have to take advantage of this 25 slots lang. So, qualifications? Kinahanglan nga ang aplikante 18 to 30 years old, bona fide resident ng Eastern Samar, may abilidad makipagkomunikar ha English ng Tagalog, mentally and physically fit para ha training ng at least senior high school graduate. So mga dokumente nga kailangan isumite application form nga pwede makuha a Provincial and Employment Services Office. So this is located sa second floor Han Old Capitol Building. Certificate of live birth, TOR o Form 137. So TOR para iton college graduate or Form 137 para iton high school or senior high school graduate. Of course, government issued ID ngan barangay clearance. So ang aplikasyon in abretikang Marso 12 Tub Marso 15. So, nga daiton ka Sunday, laan pagkarawat ang application. So, parang kadugangan ng impormasyon, pwede ka mo makipagsumpay ha TESDA ANAS Registrar's Office ha Barangay Garden Arteche Eastern Samar So ginaghat ang mga interesado nga mag-apply dayon tungod han limitado nga slots ngan para makakuha in libre nga skills training nga makakabulig ha ira pagkuha in trabaho ha masunod nga panahon. So yes, 25 slots for domestic work and C2. Nabati kita kanina ng mga requirements and you can also see the information sa Facebook page ng Eastern Samar Provincial Information Office. Again, thank you mga nagpapalayuhin nga page naton mga kasangkayan di daha ESPIO for the frequent updates iton mga serbisyo ngan programahan provincial government. Shout out tida ko kanda Ma'am Roca, kanda Therese, kanda Gragel, sino pa ba? Sila Pia and everybody thank you for the constant update hining iyo mga programa ng serbisyohan provincial government. And yes, last update, Jonard. Yes, para pag-extend para po pagselebrar kay di pa humanaan anti-rabies awareness month yan nga bulan. Ang makakatanggap libre nga bakuna kontra rabies para mga alaga ang hayop. Dito po may PVO, may Provincial Veterinary Office. Nga may bisitahala po an era office nga may didila ha Capitol Compound. Yes. Dakla hiton DENR. Yes. May da po libre nga pagbakuna. So available siya from Lunes kada Biyernes alas 8 han aga nga da alas 5 iton kolop. So the whole month of March to bisita la iton Provincial Veterinary Office and also iton mga harayo you don't need to come here Borongan City din Provincial Veterinary Office to avail this free rabies vaccine for your pets di for humans. Punta na lang kayo sa Office of the Municipal Agricultural Services sa mga OMAS ninyo. Pwede. Merong available na mga anti-rabies shots. That's according to Dr. Osita. So, syempre, Rabies Awareness Month, good yun So, may tanira supply, hiton, anti-rabies shots sa mga kada OMAS, hiton, kada bungto, probinsya, Eastern Samar. So, yes, naton oras, Jonard.
Alas 2 na. 2 p.m. na, and that means na mag-exit laanay kami, So, again, thank you kan Engineer RV din ha tech side, ngan kan Chief Tech Joey did ha transmitter. Thank you always for being with us, ito naton programa. And this has been your host, Vito Lintino Gumban. And Junard Ambel. See you next week, hopefully. And every Friday, 1 to 2 p.m., hahuroy mang raw ha-este ang radio programan PIA Eastern Samar. Damo nga salamat. Tugtog naman, hasunod nga gayon, nga aton paghuroy mang raw. Punta, kami inagahatag hilig sa to, importante, o napapanahon nga mga impormasyon, dinhi, Asilarangan Visayas, o Asilarangan Samar. Puro himang raw, ha-este. Puro himang raw, ha-este. Puro himang raw, ha-este. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Samburangan 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. So right now, safety first for our people, and that is the key thing here. Altogether, that's 1,416 Filipino nationals who have requested repatriation. On this very day, we commemorate the 77th anniversary of our diplomatic ties, which have been enriched and strengthened by moments of solidarity. We agree that we have made significant strides in advancing and deepening our bilateral cooperation towards the attainment of our mutually beneficial goals. Today's forum celebrates the strong bond between our nations, and it underscores our commitment to attracting more investment that will drive inclusive growth in our region. Kasi dito may harang, sobrang taas ang hingal. Ito siya, mula doon sa baba, limang palapag siya eh. Siyempre, hassle siya kasi sobrang taas po ng bridge natin. As you can see naman. Nakakahingal po talaga, lalo pag may dala ka. That's why the first time that we saw it, nung in-inspection namin, yung MRT, ay sabi ko talagang hindi practical yung kanilang ginawa. Kaya ngayon, ay may pinagbago, naayos natin ito within 4 months. Kaya narito tayo ngayon upang magbigay sa MSMEs at mga kababayang naghahanap ng trabaho ng inspirasyon, suporta at pagkakataon. Thank you so much po sa mga opportunities na katulad ng ganito kasi hindi na po nahihirapan yung mga job seekers na pumunta ng mga offices, hindi na mamamasahe kasi kayo na po yung lumalapit sa amin para makapag-apply kami. This is not the end, no? Tuloy-tuloy to. It's going to go. We are determining where the next one will be. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang